Magandang araw, Miss Aya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Melanie. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango ito sa tunay at sariling karanasan ng aking abuelo. Noong kabataan niya pa lamang. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun, Miss Aya. Habang kumukulog sa labas at binabayo ng ulan ang bubong ng aming lumang bahay sa bayan ng Javier Leyte, nakaupo si Lolo Selvino sa tumba-tumba niyang kahoy. Suot ang lumang sombrero at hawak ang tabako niyang hindi na sinisindihan. Tahimik siya noon, gaya ng dati. Ngunit kakaiba ang tingin niya sa dilim. Parang may hinihintay. Lolo, may multo ba dyan? Biro ko habang sinusubukang takutin siya. Pero hindi siya ngumiti. Tumingin siya sa akin. Malalim. Parang may gustong bitawan sa bibig na matagal na niyang kinikimkim. Hindi multo apo, kundi ala-ala. At doon niya sinimulang ikwento ang isang bahagi ng kanyang buhay na ni minsan ay hindi pa niya binabanggit kahit kanino man sa amin. 17 taong gulang ako noon. Panimula niya. Mainit ang gabi. At sa bukid ako natutulog kasama ang kalabaw. Wala pang kuryente noon. Ang tangi kong ilaw ay ang buwan at ang lamig ng hangin sa damuhan ng aking kumot. Napapikit si Lolo habang nagbabalik tanaw. Ramdam ko ang bigat ng kanyang boses, ang pagmamahal na nakaimbak sa bawat salita. May narinig akong awit, di gaya ng kundiman o harana ng tao. Isa iyong himig na parang hinabi mula sa alon at hangin. At nang sundan ko ang tinig, nakita ko siya. Sabi ni Lolo, sa gitna ng liwanag ng buwan ay tumambad sa kanyang isang babae. Maputi, mahaba ang buhok at may matang asul na tila may sariling sinag. Nakatayo ito sa tabi ng puno ng akasya. Tila ba hindi natatakot, hindi giniginaw. Bagkos ay nakatingin sa kanya na tila matagal na siyang hinihintay. Ako si Mira, anak ng tagapangalaga ng ilog at kagubatan. Pakilala ng babae kay Lolo. Nang marinig ko yon ay nanlamig ang bato ko. Alam ko ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga engkantong naninirahan sa mga sapa, punso at gubat. Ngunit iba ang kwento ni Lolo Silvino. Hindi ito katang-isip sa kanya. Hindi ito alamat lang. Mas lalo pa akong nabigla nang sabihin niyang, minahal ko siya apo. Sa bawat gabi, nagkikita kami sa ilalim ng buwan. Hindi ko siya maaaring hawakan sa liwanag ng araw. Ngunit sa dilim ng gabi, siya ay akin. Napangiti si Lolo, pero may luha sa sulok ng kanyang mga mata. Ngunit hindi lahat ng pag-ibig ay pinapayagan ng langit. Lalo na kung ikaw ay tao at siya ay nilalang ng liwanag. Doon niya tinapos ang unang bahagi ng kanyang kwento. Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa akin. Apo, kung gusto mong malaman ang buong kwento, kailangan mo munang ipangakong pananatilihin mo itong lihim habang nabubuhay ako. At sa katahimikan ng gabi, habang pumapatak pa rin ang ulan, sumumpa akong walang ibang pagsasabihan ng karanasan niya habang nabubuhay pa siya. Kaya naman, ngayong 5 taon na siyang namayapa, ito na ang pagkakataon kong maisalaysay at maibahagi ang kakaibang karanasang pag-ibig ng aking abuelo. Bale, sa puntong ito, Miss Aya, ay ikikwento ko ito sa punto de vista ng aking lolo para naman hindi kayo mahirapan at malito. Ako si Silvino, anak ni Ignacio na magsasaka at Lucia na tahimik lang na babae sa baryo. Lumaki ako sa tabing ilog, sa piling ng mga kalabaw at ng lupaing kinagisnan naming sakahan. Payak lang ang buhay ng aming pamilya,
pero buo. Hanggang sa dumating ang isang babaeng hindi ko inaasahan. Si Mira. Kabilugan ng buwan ng gabing iyon. Naroon ako sa pilapil. Hawak ang itak. Kakagaling lang sa paggapas. Dapat ay matutulog na ako sa dulo ng palayan. Gaya ng nakasanayan. May maliit kasi kaming kubo roon na pinagpapahingahan. Pero may kakaibang lamig sa hangin. Hindi kalamigan ng panahon, kundi lamig na tila nagmumula sa ibang mundo. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating sa kubo. Mabilis akong naglinis ng katawan para makapagpahinga na. Makaraan ng ilang minuto habang nakahiga na ako sa papag. May narinig akong pag-awit. Di gaya ng kundiman o harana ng tao. Isa iyong himig na parang hinabi mula sa alon at hangin. Kaya naman laking pagtataka ko kung saan iyon nanggagaling. Sa kadahilanang alam kong ako lang mag-isa sa bukid ng gabing iyon. Dahil sa kuryosidad ay sinundan ko ang tinig hanggang sa makarating ako sa may likod na bahagi ng kubo kung saan matatanaw ang malaking puno ng akasya. At doon ko siya unang nakita. Nakatayo sa tabi ng puno, nakayapak, mahaba ang buhok at puting-puti ang balat. Hindi siya tulad ng mga babae sa baryo namin. May anyo siyang para bang hindi para sa mundo natin. Hindi ko alam kung bakit. Hindi man lang ako nakaramdam ng kahit kaunting pangamba ng mga oras na iyon. Para sa akin, para bang isa lang siyang normal na tao. Ang aura niya, napakagaan at hindi nakakatakot. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko pa. Ngumiti siya. Napatigil ako nang masilayan ko iyon. Ang ngiti niyang parang sinag ng buwan na gumising sa puso kong di pa kailanman umibig. Hindi mo ba ako naaalala, Silvino? Tanong niya sa akin. Laking pagtataka ko na naman kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Ako si Mira. Ikaw ang batang minsang naligaw sa gubat. Ako ang umawit para makatulog ka. Bigla akong binalikan ng alaala. Oo, noong 7 taong gulang pa lamang ako, may pagkakataong nawala ako ng landas habang naghahanap ng ligaw na manok. Natagpuan akong natutulog sa ilalim ng balete. Buo, ligtas. Pero may tinig akong narinig bago ako nakatulog noon. Isang awit. Siya pala iyon. Simula noon, gabi-gabi kaming nagkikita sa ilalim ng puno ng akasya. Hindi siya nagbabago. Lagi siyang kasing ganda ng unang gabing nagkita kami. At akong isang hamak na binata lamang ay unti-unting naakit, nahulog, nasadlak sa pagmamahal na walang pangalan. Wala kaming salitang malinaw. Kami ay magkasintahan na. Pero sa bawat haplos ng hangin, sa bawat bulong ng kanyang tinig, parang panata na. Naglalakad kami sa kakahuyan, nagtatawanan sa mga sapa, at minsan, tahimik lang kaming nakaupo habang pinagmamasdan ng mga bituin sa langit. Isang gabi, habang hawak ko ang kamay niya, ay sinabi ko sa kanyang, "Kung kaya ko lamang, Mira, iuuwi kita sa amin. Ipapaalam kita kay inay. Ipapakilala kita bilang aking kasintahan." Puno ng saya at galak na sabi ko sa kanya, pero napayuko lang siya at sa unang pagkakataon, nakita kong umiyak si Mira. "Silvino, hindi mo ako maaaring ipagmalaki sa mundo ng tao. Ako'y hindi tulad ninyo. Ang dugo ko ay sa liwanag. Ang hininga ko ay galing sa ugat ng gubat. Kapag minahal mo ako ng buo, maaaring ikaw ang mawala." Hindi ko siya nauunawaan noon. Ang alam ko lang, handa akong ipaglaban siya. Handa akong talikuran ng lahat. Mapasa akin lamang siya.
Ngunit may mga batas ang kanilang mundo at minsang nilabag ko iyon. Pinili ko siya. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Sa mundong puno ng tanong, siya lang ang sagot ko. Nang gabing iyon, sa ilalim ng puno ng akasya, kung saan una kaming nagtagpo, hiniling ko sa kanya, Mira, kung hindi ako pwedeng dalhin sa mundo mo, dalhin mo na lang ang sarili mo sa akin. Napapikit siya. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ko at ang mga mata niyang tila salamin ng langit ay napuno ng luha. Hindi madali, Silvino. Hindi ito kwento ng mga prinsipe at prinsesa. Kapag pinili mo ko, hindi mo na ako maaaring iwan. Ngunit higit pa roon, kapag pinili mo ko, sinuway mo ang batas ng liwanag. Hindi kailanman matatagpuan ang iyong kaluluwang katahimikan. Umiiyak niyang wika. Hindi ko na rin naiwasang mapaluha nang sabihin niya iyon. Napaka-komplikado ng sitwasyon naming dalawa. Sinabi niya ang mga batas, parusa, mundo. Ngunit hindi ko iyon inintindi. Dahil ang puso ko'y nangingibabaw sa katwiran. At dahil sa bugso ng damdamin, nagawa ko siyang halikan. Isang halik na sumira sa balanse ng dalawang daigdig. Pagkatapos ng halik na iyon, isang alon ng malamig na hangin ang bumalot sa amin. Kumidlat kahit walang ulan. At mula sa pinakailalim ng lupa, parang may boses na umungol. Malalim, galit na galit at puno ng babala. Nakita kong biglang bumakas ang takot at pangamba sa mukha ni Mira. Mabilis siyang tumayo at hinila ako. Silvino, kailangan nating tumakbo. Kanino? Sa ama ko, sa hari ng mga puting engkanto at sa mga tagapangalaga. Alam nilang lumagpas na tayo sa hangganan. Tumakbo kami sa kakahuyan. Pero habang tumatagal, napansin kong ang paligid ay unti-unting nagbabago. Ang mga puno ay lumalaki at humahaba ng di karaniwan. Ang damo ay naging kulay pilak at ang buwan ay nawawala sa langit. Mira, saan mo ko dinadala? Sa halip na sumagot, huminto siya sa isang burol. Mula roon, nakita ko ang isang mundo. Isang kaharian na hindi tao ang may gawa. Mga palasyo ng kristal, mga lawa ng liwanag, mga nilalang na lumulutang sa hangin. Lahat maganda, lahat kaakit-akit, ngunit malamig at nakakatakot. Ito ang mundo ko. Ngayon ay nakita mo na. Ngayon ay bahagi ka na rin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, oo. Gulat, oo. Pero higit sa lahat, pagkalito. Ang inaakala kong pagmamahal ay biglang naging bitag. At si Mira, ang babaeng pinakamamahal ko, ay isa rin palang tagabantay ng isang mundo na hindi ako kabilang. Isang matandang lalaki na tila gawa sa liwanag ang lumapit sa amin. Ang kanyang mata ay wala ni anong galit. Ngunit ramdam ko ang kapangyarihan sa bawat hakbang niya. Silvino, anak ng lupa, ang puso mo ay tumawid sa hindi dapat tawiran. Minarkahan mo ang anak ko ng halik. Isang silyo sa pag-angkin. Alam mo ba ang kapalit niyan ay pagkasira? Hindi ko siya inaangkin. Minahal ko lang siya. Ang pagmamahal ng tao ay panandalian. Ang sa amin ay walang hanggan. Ngunit kapag pinagsama, dalawa ang mawawasak. Ikaw o siya. At hindi ako papayag na wasakin mo ang anak ko. Galit na sabi ng ama ni Mira. Ramdam ko ang pagyanig ng paligid dahil sa galit nito. Tumulo ang luha ni Mira at hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Ama, mahal ko siya. Ako ang pumili sa kanya. Ako ang lumabag. Kaya huwag kayong magalit sa kanya. Kasalanan ko ang lahat. Iyon ang unang pagkakataong nakita kong nanginig ang isang nilalang ng liwanag.
At doon ko naunawaan, si Mira ay hindi prinsesa ng engkanto. Isa siyang anak ng hari, ang susunod na magiging reyna ng kaharian nila. At ako, isang hamak lang na magsasaka na nagmahal ng tapat. Nang gabing iyon, pinatawan kami ng hatol. Sinabi ng hari ng liwanag, kung tunay ngang pag-ibig ang namamagitan sa aming dalawa, bibigyan niya kami ng isang pagsubok, 1 taon sa mundo ng tao, at 1 taon ng katahimikan. Kapag natapos umano namin ang panahong iyon ng magkasama, kung sa kabila ng lahat ay mananatili ang aming pagmamahalan, palalayain niya umano si Mira. Maaari kaming mamuhay bilang tao. Ngunit kung magkulang ako, kung magduda, at kung mabaling sa iba ang atensyon ko, ay mawawala si Mira magpakailanman. Lakas loob kong sinang-ayunan ang pagsubok na ibinigay ng hari. Hindi ko akalaing ang susunod na mga buwan ay magiging mas mabigat kesa sa kamatayan. Ang 1 taon ay parang isang habang buhay kapag hindi mo alam kung makakaraos ka. Ibinaba kami ni Mira mula sa kaharian ng liwanag sa mundo naming kilala. Ngunit may kondisyon. Walang alaala ang ibang tao tungkol sa kanya. Walang makakakita sa kanya kundi ako lang. At ang higit sa lahat, hindi siya maaaring magsalita. Isang silyo ng katahimikan ang ipinatong sa kanyang dila. Nakikita ko siya, oo, pero hindi ko siya maaaring makausap. Sa bawat umaga, naririyan siya sa tabi ko. Tahimik, nakatitig, ngumingiti paminsan-minsan. Tinutulungan akong maglinis ng palayan, mag-igib ng tubig, magsaing. Isang buhay ng tao, isang buhay na walang hiwaga. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman kong may unti-unting nagbabago sa akin. Hindi ako nawala ng pag-ibig. Hinding-hindi. Pero ang katahimikan ay nakakabingi. Hindi ko alam kung masaya ba siya, kung pagod na ba siya, kung ako pa rin ba ang gusto niya. May mga gabit-gabing sinusubukan kong kausapin siya. Mira, pagod ka na ba? Patawad kung ganito lang ang kaya ko. Ngunit titig lang ang itinutugon niya. Minsan ay iiyak, minsan ay niyayakap ako. Pero madalas, tahimik lang. Hanggang sa isang araw, dumating si Teresa. Isa siyang ulilang babae, magmula pa noong 13 taong gulang. Namayapa ang mga magulang niya dahil sa sakit, kaya naman ilang taon na rin siyang naninirahang mag-isa sa bahay nila. Wala siyang ibang kasama kundi ang mga alagang hayop niya. Magkaganon pa man, nere-respeto ito sa baryo namin. Isang umaga nga, nagdala siya sa amin ng bigas at asin bilang pasasalamat sa pagtulong ko sa bukirin ng kanyang amang namayapa na. Aaminin kong maganda rin siya, matamis magsalita, mainit ang palad, at higit sa lahat, magaan siyang kausap. Sa simula ay walang mali siya. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, napansin kong hinahanap-hanap ko na ang ingay ni Teresa. Habang si Mira ay naroroon pa rin, tahimik, tapat na nagmamasid. Isang gabi, nakaupo kami sa ilalim ng puno ng mangga, kasama si Teresa. Nagkikwentuhan habang kumakain ng kamote. Nandoon lang si Mira sa gilid, nakikinig, nakangiti. Ngunit sa kanyang mata, may nakita akong lamlam, isang lungkot na hindi kayang itago. At doon ko naalala ang sumpa. Bumalik sa akin ang lahat, ang usapan namin ng hari ng mga puting engkanto, ang kanyang kondisyon, at ang parusa kung sakaling ako'y magkulang. Kahit hindi ko balaking saktan si Mira. Tumayo ako at walang sabi-sabing nilisan ng kinaroroonan. Alam kong nag-iwan iyon ng katanungan kay Teresa. Ngunit hindi na ako nag-abala pang ipaliwanag sa kanya ang lahat. Sa halip, nagtungo ako sa puno ng akasya
kung saan kami unang nagtagpo ni Mira. Doon ay hinawakan ko ang kamay niya at sa harap ng buwan, humingi ako ng tawad. Patawad Mira, hindi kita sinaktan, pero pinabayaang magduda ang puso ko. Hindi ko napigilan ang paghahanap sa kung anong madali. Akala ko, sapat na ang pagmamahal. Pero ngayon, naiintindihan ko, hindi sapat ang magmahal lang. Kailangan ko ring piliin ka araw-araw. Tumulo lang ang kanyang luha. Hindi pa rin siya nagsasalita. Ngunit bigla siyang napayuko at mula sa kanyang likod, lumabas ang isang manipis na liwanag. Isang sinag na bumalot ng hangin. Bumuga ito ng malamig na alingasngas. At mula sa kawanangan, may dumating ang hari ng liwanag. Selvino, ang panahon ay hindi sinusukat sa dami ng araw, kundi sa bigat ng pagpili. Ang puso mong muling pumili ay siyang tanda ng tunay na pag-ibig. Ngunit ang pagdududa ay may kabayaran. Tahimik lang ako. Wala akong masasabi. Alam ko sa sariling may pagkukulang na ako. Hindi mo siya nawala, ngunit hindi mo rin siya makakamit ng buo. Sa bawat buhay mo mula ngayon, siya ay palaging magiging alaala. Sa bawat babae na mamahalin mo, may bahagi ng kanyang ngiti. Ngunit si Mira, bilang engkanto, hindi mo na muling mahahawakan at makakausap pa. Ito na ang huli ninyong tagpo. Dahan-dahang nawala si Mira sa aking mga bisig. Unti-unti siyang naging alikabok na dinala ng hangin. At naiwan ako sa gabing iyon. Tahimik, mag-isa, ngunit may bagong alaala na higit pa sa alamat. Lumipas ang mga taon at habang nananatili ang alaala ni Mira sa puso ko, may isang tao ring dumating sa buhay ko. Si Teresa. Magmula ng gabing iniwan ko siya sa may puno ng mangga, ay tila ba nagbago ang lahat. Mas naging malapit pa kasi ang dalaga sa mga magulang ko. Kaya naman halos araw-araw na kong mag-cross ang landas naming dalawa. At aaminin kong may ngiti sa kanya na kayang paginhawain ng bagyong bumabalot sa puso ko. Naging mas malapit pa nga kami sa isa't isa. Hindi niya kailanman inalintana ang aking mga kwento tungkol sa engkanto. Bagkus, pinili niyang umalalay sa akin sa bawat hamon ng buhay. Sa bawat araw na nagiging mabigat ang mga paa ko sa paglalakad. Sa bawat gabi na may mga alaala akong hindi kayang patayin ng panahon. Hindi siya katulad ni Mira. Hindi siya nilalang ng liwanag o ng alamat. Ngunit sa puso ko, may espesyal siyang lugar. Dahil siya ang kasama ko sa mundong ito sa bawat tunay na araw. Selvino, mahal kita hindi dahil sa alamat o hiwaga. Mahal kita dahil ikaw ang taong pinili kong makasama. Aniya, nang minsang magkatapatan kami ng tunay na nararamdaman. Sa kabila ng mga alaala at sumpa, pinili namin ni Teresa ang isa't isa. Nagpatuloy kami sa buhay. Nagpakasal, nagkaanak, nagtanim ng mga pangarap na gawa ng tao, hindi ng engkanto. Si Mira ay nananatili sa akin, hindi bilang pag-ibig na namatay, kundi bilang alaala ng isang pag-ibig na nagturo kung paano magmahal ng tunay. Ang pagmamahal ko kay Teresa ay ang aking kasalukuyan at kinabukasan. Sa huli, natutunan kong ang pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa pagiging magkatulad ng mga kaluluwa, kundi sa pagpili ng isang tao na makakasama mo kahit sa hirap at ginhawa. At sa piling ni Teresa, natagpuan ko ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Mula sa karanasan kong iyon, narito ang ilang aral na nais kong ipamana. Una, ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging perpekto o walang pagsubok. Minsan, ito ay nangangailangan ng pagpili.
na manatili sa piling ng taong nagbibigay ng tunay na saya at lakas, kahit gaano man kalalim ang sugat sa puso. Pangalawa, ang pagmamahal ay hindi laging tungkol sa kagandahan ng hiwaga o alamat, kundi sa pagiging totoo sa isa't isa, sa pagtanggap ng kahinaan, at sa pagtulong na maghilom ang mga sugat ng nakaraan. At ang pangatlo at huli, ang mga alaala, gaano man kahirap dalhin, ay bahagi ng ating pagkatao. Mga paalala ng ating lakas at tapang na magmahal. Kahit sa harap ng panganib o kawalang katiyakan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.